Hi guys! Welcome back sa bahay. Welcome back. Tapos na yung ice road. As in, yung 6 weeks tapos na. Just snap. So, nandito ako ngayon sa bahay. Today is Saturday, February 14. Happy Valentine's Day po sa lahat ng mga mama, papa, mga kapatid ninyo, mga girlfriend, mga asawa. Sa inyo pong lahat, Happy Valentine's Day. So, baka magtataka kayo kung bakit ako nandito sa bahay. Kasi Valentine's. Kasi it's Valentine's. Okay? So ngayon, bago ako magsisimula, ito yung nangyari nung Friday, kahapon. Friday ba kahapon? Yeah, Friday kahapon. Yeah, kahapon. Ito yun, nandyan sa screen ninyo. Good morning mga choy, mga choy. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning. Warman dito sa Saskatoon, sa Saskatchewan. So ngayon ay Friday. Kaya tama, ngayon ay Friday. And naghihintay ako ng tawag dito result or info galing sa kanila kung anong plan this weekend or kailangan bang maghintay ako till Monday dito or kailangan kong bumalik sa Winnipeg para makauwi muna while naghihintay. So alas 10 na ng umaga dito sa Warman. And pupunta ako dun sa opisina, kukuha ako ng coverall ko. Kasi every year meron kaming coverall na issue, mga drivers, every year. And papakita ko lang sa inyo, ito ay Bordagol, di ba? Peterbilt 1644, pang RGN, pang flat deck. Okay? And itong sa aking tabi, ito ay Peterbilt din, 1679. The same size, pero iba ang specs niya. Ito ay heavy specs, pang heavy haul. Kita nyo yung gulong niya, malaki. Ay yung sa akin ay normal na gulong. So same siya, Peterbilt. Same lahat, ang itsura, everything. Pero tambutso niya, magkaibang tambutso. Mas malaki yung tambutso niya. Sa akin ay medyo maliit. Same siya ng style, pero yung specs, nagkakatalo sa specs. Then yung likod niya ay different doon sa aking likod. Sa kanila nakatago ang mga chain binders, nakakover ang kanilang mga gulong. Sa akin exposed. So heavy specs to na Bordagol. Anyway, punta ako sa loob para kumuha ng mga gamit kay Q-Line. Then magtatanong na rin ako kung anong info or feedback. And then doon sa aking Monday and Tuesday na yung ginawa yung aking truck, kung babayaran ako nila kasi breakdown yun eh. Tapos papakita ko rin sa inyo kung papayagan ako yung merch ng Q-Line dito. Ang dami. So, pero yun nga lang, magbabayad ka, kailangan mong bilhin. Pero yung coverall namin libre yun. So every year meron kaming libreng, ito yun, libre na coverall. And ang kagandahan nito, it's FR. Okay, fire resistance. Malaki lang sa akin ng konti, pero okay na to, 42. So libre yan every year. Kumuha ka, gamitin mo man o hindi, every year kukuha ka nito. So coverall, ito ay ipapa-adjust ko lang to mga choy, kasi masyado siyang malaki, pero gusto ko yung kulay niya, hindi masyadong kita ang dumi kung gagapang-gapang kasi lalim. And yeah, dark blue. Yung isang luma namin na masyadong light yung pagka-blue niya. Pag gumapang ka, wala, dumi agad yung mga grasa. So dito kami, ilang kaming truck dito waiting for any. Ito hindi kasama to sa ice road mga choy. Ito, yeah, ako lang, si GP wala dito. Pupunta lang sa loob, may asikasuhin akong aking apps sa Q-Line. Ay. Where's my phone? Oh, holy smoke. So ngayon, nandito pa rin ako sa parking. And di ba kinabitan ng bagong gulong with their tires. Ngayon, yung kinabit na gulong kasi sa akin, sakto lahat. Pero ito kasing aming mechanic, yung aming tireman, hindi niya nagustuhan yung pagkabit dahil mali.
dapat yung pangloob, panglabas, panlabas. So ngayon, sinabihan na pumunta ako doon kahapon, nagpa-retort ako, hindi na inayos. So ngayon, siya na talagang pumunta dito para ayusin. Nagalit siya dahil bakit daw hindi inayos doon sa shop, na kabilang shop. So, pumunta siya dito sa akin para tanggalin yung gulong dahil mali na yung kabit. Panloob yun eh, yung nasa labas panloob yun. Yung panlabas dapat na dito. Galing nito. Papa ito ng aming planner before, I mean sa permit before. Okay, ito yung panlabas. So, binaliktad niya yung panloob kasi pangit ang itsura. Nilabas na ito. Dinaanan na niya ako dito dahil kanina pa ako nakapark eh. Kaya pinuntaan na niya, pinalitan siya guys. So ito yung gusto niya mangyari. Kasi ito talaga ang panlabas. Yan ang panlabas. Hindi naman siya makintab dahil old rim itong ginamit. Kinabitan na ng winter tires. Pero ang ginawa kasi ng ibang shop dun sa West Yard, yung panloob, inilabas nila. Kaya yung aking dito na gulong, pangit. Ay, ayaw niya ng ganun. Napaka-perfect ni Ron. Ang gusto niya ganyan. Kasi may nakasulat na dyan eh. May nakasulat dito kung alin ang panglabas, alin ang panloob. So hindi sinunod. Ano na siya, parehas na siya ng kulay. Hindi naman siya makita. Pero tatanggalin to pagkatapos ng ice road. Kukunin ko ulit yung aking gulong. Ngayon lang dahil kailangan ng magandang gulong doon pag-akyat. So anyway, waiting pa rin kami. Nakabili na pala ako ng nakabili na ako sa Costco ng box para lalagyan ng ating mga gamit. I mean yung mga liquid ko nasa likod na siya, so luwag na yung aking toolbox sa kabila, hindi na siya crowded na mga liquids. So okay na ako. Yun ang likod niya. 1 o'clock ang sabi nila, 1 o'clock daw, then malalaman kung ano ang plano para sa akin, kung uuwi muna ako sa Winnipeg kasi ayoko mag-weekend dito sa yard na ako lang mag-isa, or pupunta sa Francia ayoko. Then while sila umuwi, so kung anong plano nila within after 1 o'clock, kung may load pabalik ng Winnipeg, then babalik ako ng Winnipeg, and then babalik na lang siguro ako ng Monday kung anong update sa Monday. But on Monday, it's holiday. Late na guys, Sabado ang opening, bukas na ang opening, but I don't know. So wala pa silang go signal sa akin, wala pang text, 1 o'clock na ng hapon. And aalis ako dito sa yard ng Q-Line, pupunta ako ng Flying J. Ayoko magstay dito dahil maya-maya in a few hours, 3 hours, aalis na sila. So ako na lang matitira dito. This is the bad news mga choy. Bad news. This is the bad news. So, ang nangyari is sad to say, kahit kami na ready na kami sa aming truck, kita nyo naman, naka-prepare na yung aming mga truck, naka-prepare na kami ng mga pagkain, si GP, si Koy Koy, kasi tatlo kaming Pilipinong pupunta, di ba? So, yung excitement nandun, lalo na si Koy Koy, it's first time ni Juby na makasama sana sa Ice Road, no? First time niya, kaya bumili siya ng Starlink para hindi siya mabugnot. Bumili siya ng camera para makapag-video siya. May mga souvenir ba during sa biyahe. So ako din, excited din ako dahil gusto kong makarating ng Lupin. Yun ang gusto kong marating, yung Nunavut. Hindi yung Divik o mabalik-balik na kami ng Divik. Yung Lupin ang gusto kong marating. Anyway, kain pala tayo ng pansit luto ng asawa ko.
So, anong nangyari? So, nung Friday, kasi nga, ang opening today, Saturday, February 14, ang opening. Yung ice road, hindi nag-stop. Okay? Tuloy sila ngayon. Tuloy yung mga fuel, yung Westcam, tuloy sila kasi meron pa silang sinusuporta ng mga mining. Pero yung sa amin, tatlo lang kaming deck side sa Q-Line. Meron ding ibang company, yung YB, na nagpipick up. Sa Q-Line, tatlo lang kami, si GP, ako, at saka yung, I don't know kung sino yung isang driver. And sa bulk, si Koy Koy. Nandun siya yung dalawang trailer, panghalo ng pambumba ng mining, yung frail. So, yung sa kanila, yung sinabi ko the last previous na video, na-cancel yung sa kanila. Hindi ko alam kung anong details ng problema. Hindi ko nasasabihin sa'yo kung anong naging problema kasi hindi rin sa amin sinasabi. So, usap-usapan ng opisina na tuloy yung deck. Yung deck, yung kargahan ng mga kahit anong karga dun sa likod, tuloy daw. So, positive kami ni GP na tuloy tayo. Kasi yun ang sabi na tuloy ang deck, hindi na-cancel ang deck. Then, on Friday, nag-meeting ulit sila nag-text sa akin yung aming nag-meeting ulit sila sa Artiquest. And then, nainip na rin ako. Pumunta ako ng Flying J. Nakita niyo, pumunta ako ng Flying J. Doon ako naghintay. Kasi sabi ko sa kanila, ayaw kong maghintay dito kung hindi kami makakaakyat this Saturday. Ayaw kong maghintay ng weekend sa Saskatoon. No? Habang yung iba, nagse-celebrate ng Valentine's. Tapos, long weekend. Kasi long weekend. Tapos ako nandun sa truck. Sabi ko, uuwi ako. Kung hindi kami makakaakyat, uuwi ako. So, yun, nag-meeting sila dun sa taas. Kung ano ang balak sa deck. Kasi nga, again, tatlo lang kaming deck na driver. Tatlo lang yung kinuha na sa deck. So, mga 1:30 or 1:45, lumabas yung result. Cancel na yung sa amin. Kasi tatlo lang kami. So, kinancel na rin yung sa amin. So, malungkot. Dahil, of course, yung preparation ng bawat isa, yung mindset, yung readiness ng yung katawan, etc. Nandun na eh. But in a last minute, kung kailan magsisimula na, tsaka kinancel. Na, okay, huwag na ituloy yung sa Q-Line na ice road, pati sa hopper. Wala na rin yung sa hopper. So, walang hopper, wala din yung deck namin. So, yun ang nangyari na nakakalungkot. Lalo na kay Koy Koy dahil of course, excited yung tao na makarating doon. First time niya. And sa akin, wala namang problema. Nothing to lose sa akin eh. Okay lang kasi nakadalawang season ako sa ice road. But yung Lupin lang yung gusto ko talagang puntahan sana. But it is what it is, man. Okay, merong plan. Kung hindi talaga para sa'yo, kasi kung talagang para sa inyo yung ice road, just like first season, then the next season, di ba? Tuloy-tuloy eh. Pagkasabi kasama si Marco, load, akyat. Yung sa amin, meron pang may nagaharang pa eh. Parang 50-50 ang nangyari. So, it is what it is. Kung yun talaga ang gusto nung nasa taas, hindi wala tayong magagawa. Yeah, yun ang gusto ng company. Yan, wala akong magagawa. Okay? Yun ang sinasabi na bawat minuto, nagbabago ang isip ng tao. Kasi the last minute, mag-start na yung ice road. Tsaka sila nag-decide na wag nang ituloy yung dalawang Pilipino tsaka yung isang driver. So, tuloy ang ice road ngayon. May mga umakyat na siguro ngayon. Pero, ibang company. Hindi Q-Line. Hindi Q-Line. So, isa pa, si Q-Line kasi mga choy, mahal. Standard masyado si Q-Line sa transportation niya. Standard siya, medyo may presyo talaga si Q-Line sa, siguro, no, sa transportation niya. Kasi lahat ng mga company dito, pag once sila na, example, may isang project, tapos naghahanap sila ng transport, ang una lang tinitingnan yung safety ng isang company, safety rating ng company. Siguro ganun ang presyo niya, medyo mataas kaysa doon sa ibang transport company na, sige, kukunin na namin tong kahit mababa. Eh, hindi ganun si Q-Line.
Subo mo na. No. So, kaya kahapon, nag-load ako, kinuha ko ulit yung aking trailer. Nag-load ako sa Meadow Lake ng kahoy lumber. Papunta ng South Dakota. So, balik ako sa regular route. Pero sabi naman sa akin, kung sakali daw na kailangan talaga kaming umakyat na kailangan ng tulong na akyat kami. Pero wala na, mindset na lang na forget about the ice road. Okay. As for now, wala talaga. Wala talaga, hindi talaga para sa amin. Hindi natin alam kung anong plano eh. Kasi kung ipipilit namin na akyat talaga kami. Okay? For the sake sa views ng mga viewers, no? Kasi yun ang gusto nila, makita yung ice road. Pipilitin namin. Tapos may nangyari doon sa taas. Di ba? May nangyari doon. Dahil gusto mo nga pinilit mo. Tapos sasabihin mo doon sa taas, bakit naman Lord na ganitong nangyari sa amin? Di ba? Sabihin naman ni bro, pinigilan na nga kayo eh. Di ba? Meron na ngang sign na wag na kayong umakyat eh. Nag-decide na nga eh. Tapos pinilit. Di ba? So, pag may mga ganyang bagay, sa ilang beses ko na sinasabi na may mga tinitigil kayo, pinipigilan kayo, then that's a good sign na wag ituloy. Kasi maybe, hindi natin alam kung anong meron or anong mangyayari doon sa taas. Kasi kung para sa'yo, talagang ibibigay niyan, smooth, load, akyat sa taas. Pero kung may mga harang-harang pa, may mga that's the good sign na, okay, hindi tuloy ito. Kaya, it's okay lang kay GP, Koy, that's okay. Maybe next time, maybe soon, kung meron pang next year, kung meron pa talaga yan, then maybe, baka mabigyan uli ng chance, no? Pero ngayon, as of now, mga viewers, isitasan niyo muna yung ice road. Well, sorry, na talagang hindi ako makakyat. Yung drone, I'll just keep the drone. Then, kasi wala akong drone, so keep ko na siya. Hindi ko na pero yung ibang mga gamit, yung winter boots, hanapin ko yung resibo, kailangan ko siyang ibalik kasi hindi ko siya kailangan. That's $139, diba? Sabi ko sa inyo, 100 days. 90 days ba? So, papalit ko na sa sapatos ng 60. May nakasell doon. Kasi yung sa akin, yung talampakan niya, nauuka na. Kaya pasensya na, wala pong ice road na mangyayari. Yung mga nakabili ng sweater din, just keep it. Okay? Keep nyo lang yan. Souvenir ninyo. Kasi tuloy naman talagang ice road. Nandun na, tuloy na sila. Talaga may ice road. Kami lang ang hindi pinakyat si Q-Line. Hindi nagkasundo siguro. Ganun. So, keep nyo lang yan. Maraming salamat sa mga bumili. And ako, meron din ako, sayang yung may plan ko sana. Papirmahan ko lahat ng madadaanan, lahat ng truck driver na ice road, papirmahan ko sa kanila eh. So, kaya nandito ako. So, Winnipeg, Valentine's Day, kasama kong aking pamilya. Kumakain kami ng pancit. Ito yung aming dinner. Pancit. Karating ko lang mga 15 minutes o 30 minutes ago. Tinapay. So, Galing ka na, tita. oh. Bilik ni Heidi. Oh. Spanish? Pasensya na uli. Alam ko marami sa inyo ang nadismaya at excited na makita uli yung adrenaline rush doon sa ice. Pasensya na. Maybe next time kung meron pa. Okay, so hanggang dyan na lang. And bukas, babalik ulit ako sa bahay. Dito lang ako matutulog ngayon sa bahay para kasama ko sila sa February 14. And bukas, alis din ako kasi meron akong load. Dadap ko sa South Dakota and punta ako sa dating routine, yung combine. Pabalik naman ng Saskatoon. So yun ang balik sa dating gawin. Hanggang salamat sa inyong tanan. Pasensya ulit sa nahitabo. Okay? Hindi namin kagustuhan. Yung sa taas ang may gusto. Kahit yung may-ari nga, sabi nga ng may-ari ng Q-Line, make more videos pagdating doon. Kasi nanonood sila. Kasi gusto din na makita kung anong nangyayari doon sa taas. Kaya ako, na-pressure din na bumili ng drone.
So yun. So, daghang salamat guys sa pagtanaw. Maraming salamat at nakarating kayo dito at almost done dito sa video. I'll see you guys on my next video. Pasensya na uli. Have a good night and happy Valentine's Day Happy Valentine sa inyong lahat. sa inyong tanan. Have a good night. Bye-bye.